Minsan hindi pa tayo nakapag-set ng culture. Tama? Kasi busy tayo eh. Kaka-set up ng systems, kaka-set up ng procedures, kaka-orient, kaka-training, puro benta, ganun. So, naubusan time natin sa ganun. Okay? Pero once settled ng negosyo mo, kumikita na, start. Maglagay tayo ng tamang kultura. Delivers, pag-usapan naman natin ngayon, how to grow your business. Sino po sa atin meron ng negosyo at kumikita na ang negosyo natin? So, ano ang next step natin? Let's go, let's go. Okay, so if your business is giving you income, dapat hindi tayo maging kampante dyan. We have to grow your business. So, paano ba natin gagawin? First, you have to revise your business model. Yes. Sabi ko nga po, pag ginagawa natin yung business model natin, nung bago tayo magsimula at nagsisimula tayo, pwede natin po yung baguhin. Naka-adjust po ang business model. Alam nyo, ito yung dinidiscuss ko sa lahat ng mga nagpapakoach sa akin. Sabi nila, Doc, pwede ko bang baguhin yan? Yes, of course. Lagi natin pwedeng i-adjust any components, any segment. Meron po kasing 9 segments ang business model. Anytime pwede natin gawin yan. Okay? By the way, kung gusto mong magpa-coach kay Doc, pwede tayong online or offline. So, message nyo lang si Doc sa personal FB ko. Alright? Revise your business model. First, paano natin gagawin? You have to increase your profit margin. So, anong gagawin natin? If there is a need to change your supplier or maipag-usap ka sa supplier mo na mag-produce ka na in bulk or maramihan na ang production mo ngayon. Kasi kumita na negosyo mo eh. Di ba sabi ko nga, when your business is earning, return first the 100% of the profit sa pagsisimula ng negosyo mo. So dahil nakapag-return ka na ng profit, dagdagan mo yung budget mo sa production of your materials. So dahil marami ka nang napuproduce po, mas mura na yung mga gamit. Mas mura na ang raw materials, mas mura na ang ingredients. So, pwede nang tumaas ang margin mo. Kung dati, ang profit margin mo, 20% lang. So, ngayon, pwede nang 30 to 40%. So, tumataas na ang income mo ngayon. Okay? Profit margin is very important. Compute for your profit margin. And second, add more distribution channel. Yes, to grow your business, you have to grow your sales. At para mag-grow ang sales mo, dapat madami ang distribution channel mo. Pwedeng madami na yung reseller mo, yung iyong distributor sa different provinces, o lumalaki na yung sales team mo, or dumadami na ang sales team mo, dumadami na, o nagiging mas matatag na ang yung sales force. Alright? So, don't forget, distribution channel is very important. So, kaya kailangan minomonitor natin, mas pinapalaki natin ang distribution channel. And third po, eto, para lumaki na ang iyong negosyo is slowly shift to digital marketing. Digital marketing is slowly, so mag-AI ka na, mag-adapt na tayo. Slowly, meron ka ng social media manager. So, slowly, naglalagay ka na ng budget sa ads. And you focus on digital marketing. Digital marketing is very important. And of course, para gawin natin yan, kailangan natin ng budget. Kaya dapat ang budget natin, ang income ng negosyo, balik lahat dito. Alright? Para ma-finance natin to, para mapondohan natin. And next, to grow your business. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Delivers. And of course, you have to add more experts. Dapat mas marami ng experts ang kasama mo sa iyong negosyo. Sa next journey ng iyong negosyo, kailangan dumadami na kayong magagaling. Hindi lang ikaw ang magaling. Kailangan may empleyado kang magaling, may isa pang magaling, may isa pang magaling. Para to save time. Kasi pag hindi magaling yung hinar mo, pag hindi magaling yung kasama mo, paulit-ulit. Di ba napapansin mo pag hindi magaling ang iyong kasama, yung empleyado mo, yung leader mo, explain ka ng explain. Nauubos yung oras mo kaka-explain. Eh kung magaling yun, isasabi mo lang, kuha niya na agad, di ba? Baka mas marami pa siya mo-contribute. So, you save time. And of course, you produce more. This is very important. Pag expert ang kasama mo, you produce more. And of course, you survive the competition. Nakaka-survive ka sa competition. Kasi ang labanan ngayon po, sa totoo lang, pagalingan. Pagalingan sa social media, pagalingan sa sales, pagalingan sa maraming aspeto. Minsan hindi naman sa product ang totoong labanan eh. Pagalingan ng tao, pagalingan ng leader ang labanan sa negosyo. Tandaan natin yan.
hindi lang sa produkto. Kasi kahit gaano kaganda produkto mo, kung hindi magaling ang nagbebenta, hindi yan mabibili. Okay? And next, so paano pa natin mag-improve ang ating business? Change your culture. Change the company culture. Alam mo, pag nagsisimula tayo ng negosyo, minsan hindi pa tayo nakapag-set ng culture. Tama? Kasi busy tayo eh. Kaka-set up ng systems, kaka-set up ng procedures, kaka-orient, kaka-training, puro benta, ganon. So, naubusan time natin sa ganon. Okay? Pero once settled ng negosyo mo, kumikita na, start, maglagay tayo ng tamang kultura. Or kung nakapaglagay ka ng culture, you have to change your culture. As you improve your business, isinasabay mo rin, nag-i-improve ang kultura ng iyong negosyo. So, anong gagawin natin? You add more intensity. Kailangan mataas ang intensity sa kumpanya mo. Kailangan mataas ang intensity sa iyong sales team. Kailangan mataas ang intensity sa operations natin. Ang intensity po, eto yung nagpapabilis ng kilos ng mga tao. Kailangan mataas ang level of intensity. You have to put more energy. Kailangan mataas ang energy. Mataas ang energy ng bawat isa. Hindi lang ikaw, lahat ng tao dapat makuhaan mo ng energy. That's the culture. And of course, dapat merong sense of independence. Ibig sabihin po, walang dependent sa bawat isa. Dok, paano yun? Di ba dapat nagkakaugnay? Yes. Ibig sabihin po, hindi napaparalyze yung trabaho ng isa dahil lang sa isang empleyado. Okay? Kaya nga, may access tayo sa mga resources na kailangan nila. May access sila lahat sa data. Alam nyo, minsan ako, medyo naginit ulo ni Doc, no? Meron akong production team, di ba? Meron po akong tagakuha ng behind the scenes. Minsan, umaalis talaga kami para makakuha ng mga gantong clips, videos, kasi kailangan ng editor ko sa Reels. So, minsan, naantala siya or gusto niya may bagong clips. Pero, minsan, hindi masend nitong isa. So, ayoko ng ganon. Ayoko na humihinto ang trabaho ng isa, nag-edit ng Reels just because nalilate tong isa. So, ginagawa namin, pagka shoot mo, ito, send mo agad. Okay? So, wala nang para lahat na nasa-send, para hindi na dependent. Pagka dependent ang bawat isa, sobrang dependent, ay madidelay ang mga transactions natin. Madidelay ang outputs. Okay? So, independence, ibig sabihin po, lahat din, bawat isa may kanya-kanyang galing para walang turuan lagi. Okay? Magaling siya dito, magaling siya dito. So, nakakagawa on their own. Alright? Okay, so that's how you're going to improve your business. Let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FB ko. Let's go, let's go!